The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him." Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt. He stayed there until the death of Herod, that what the Lord had said through the prophet might be fulfilled. "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been deceived by the Magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity, 2 years old and under, in accordance with the time he had ascertained from the Magi. Then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet. A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation, Rachel weeping for her children, and she would not be consoled, since they were no more. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Meron hong isang lumang joke at marahil ho ay narinig nyo na. At ang joke na ito ay tungkol sa mga biyenan or mother-in-law. Sino ho dito ngayon yung kasama nila yung kanilang biyenan o mother-in-law? Buti naman ho, wala. Pwede tayo mag-joke. Ito ho yung joke. Ano daw ho yung tawag sa isang biyenan o mother-in-law na nasa langit? Ang tawag daw sa isang biyenan na nasa langit ay angel. Kaya kung yung biyenan ninyo ho ay nasa langit na, meron ho kayong angel. Ano daw naman ho yung tawag sa grupo ng mga biyenan o mother-in-laws na nasa langit? Ang sabi daw, hosts of angels. Na marami ho sila na nasa langit. At ano naman daw ho ang tawag sa lahat ng biyenan na nasa langit? Ang tawag daw ho sa lahat ng biyenan na nasa langit na ay peace on earth. Pasensya na ho sa imagery o halimbawa ho na ginamit ko. Di ko naman ho sinasabi na yung biyenan nyo ho, yung mother-in-law nyo ay salbahe o killjoy. Ang punto ko lang ho, minsan sa buhay ho natin ay may mga taong salbahe o killjoy, di ho ba? Tayo ngayon ho ay nasa oktaba ng Kapaskuhan o dakilang kapistahan, solemnity ng Kapaskuhan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Pero meron naman ho tayong kapistahan ng mga martir na mga sanggol na walang kamalayan or holy innocents. The martyrdom of the holy innocents. Pasko ho ng kapanganakan ng ating Panginoon, masayang kapistahan, pero meron din hong martyrdom ng mga bata. Maraming batang pinatay. At tila killjoy ho yung ating kapistahan sa araw na ito. At marahil nagtataka tayo, bakit meron pang kapistahan ng Holy Innocents sa octave ng Christmas? Palaisipan din ho sa akin. At naisip ko lang ho na sagot, siguro, nais lang ho ipakita ng ating simbahan na minsan yung ating kagalakan ho ay maaring mahaluan ng kalungkutan. Maaring mahaluan ng kalungkutan. Dahil may mga taong killjoy, siguro may mga taong salbahe, kagaya ni Herodes, na narinig ho natin sa ating ebanghelyo. Salbahe ho, di ho ba si Herodes?
Kung tutuusin ay masabi ho natin, napakasalbahe ni Herodes. Bakit ho? Kasi ang dami niyang pinatay. May mga anak ko siyang pinatay. May mga kamag-anak na pinatay. At sa ating ebanghelyo, may mga batang pinatay, maraming batang pinatay. Dahil ho, ayaw niyang bumitaw sa trono. Ayaw niyang bumitaw sa kapangyarihan. Salbahe, killjoy, si Herodes. May mga Herodes din ho ba sa buhay natin? May mga taong salbahe, mga taong killjoy din ho ba sa buhay natin? Marahil sa pamilya ho natin, o di kaya sa opisina ho natin, di ho ba? Na minsan ay sinaktan tayo, na minsan niloko ho tayo, o marahil minsan ay nilapastangan ho tayo. Meron ho bang mga Herodes sa buhay natin? Kung meron hong mga Herodes sa buhay natin, magandang itanong, ano naman ho yung gagawin natin? Kung merong Herodes sa buhay natin, salbahe or killjoy, ano po yung gagawin natin? Isang advice ho narinig ko, nagaling din ho sa isang pare, sabi niya, kung may mga salbahe sa buhay mo, smile ka lang. Pag nakita mo raw doon yung taong salbahe sa buhay mo, ngitian mo lang, smile lang. Smile ka lang sa kanya at sabay sabi sa sarili mo, mamamatay ka rin. Of course, hindi ho magandang advice yan. Pero naalala ko ho, bago ko ma-ordain, tandang-tanda ko yung advice nung pare sa akin. Sabi niya, dapat sa ordination mo, masaya ka. Enjoy mo yung ordination mo. Pero, sabi niya, pagkatapos ng ordination mo, dapat klaro din sa'yo na magsisimula na rin yung crucifixion mo. Katatapos na lang ng ordination mo, magsisimula na yung crucifixion mo. May mga tao ding magpapahirap sa'yo. At kapag merong mga taong magpapahirap sa iyo, 3 bagay lang dapat yung gawin mo. Una, dapat alam mo yung pagkakaiba ng tinatawag na problema at inconvenience. You should be wise enough to know the difference between problem and inconvenience. At sabi niya, ang problema, may solusyon yan at kaya mong ayusin. Pero yung inconvenience, di mo kaya. At marunong ka lang tumanggap. Marunong kang magtiis. At iwasan mo na lang. Know the difference between a problem and inconvenience. Mahirap po pag binaliktad natin yung dalawa. Kapag yung problema ay ginawa natin inconvenience, problema din ho yan. Kapag yung inconvenience ginawa ho nating problema, pilit natin na gawang solusyon, mahirap din ho yan. We should know the difference between a problem and an inconvenience. Sabi nga ng pare sa akin, life skill yan. Pag natutunan mo, kahit pa paano, gagaan ng konti yung buhay mo. Know the difference between a problem and an inconvenience. At pangalawa, sabi niya, dapat marunong kang magpatawad. Say no to hurt. Stop the hurt. Do not allow others to take away your happiness. Have another beginning. Huwag kang matakot na magsimula muli. Paulit-ulit. Don't be afraid of new beginnings. At yung pangatlo na advice ho niya, dapat umasa ka palagi sa Kanya, sa Diyos, na di ka pinapabayaan. Yun po yung advice sa akin nung isang pari bago ako ma-ordain. Na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin naman yung advices na yon. At sa tingin ko, ganun din ho yung ginawa ni San Jose. Nakita ho ni San Jose yung sitwasyon nila ng pamilya niya, yung banal na pamilya, bilang isang inconvenience. Kaya umiwas ho muna.
pumunta ng Ehipto at bumalik din ho sa Israel, nagsimula muli at higit sa lahat, palaging tumatalima sa payo ng anghel, palaging tumatalima sa kalooban ng Diyos. Minsan ho ba may mga Herodes din sa buhay natin? Kung meron man ho, sana ho, wag mawala sa atin yung tatlong to. Karunungan, the wisdom to know the difference between a problem and inconvenience. At pangalawa, kapatawaran. Say no to hurt. Stop the hurt. And have a new beginning. At pangatlo, pananampalataya. Always hope in God who always take care of us. May mga salbahe minsan sa buhay natin. Huwag lang ho mawala yung karunungan, kapatawaran, at pananampalataya. At pahabol lang ho, may dalawa akong pahabol. Unang pahabol, sana di rin ho tayo naging Herodes para sa iba. At pangalawa, sana wag ho nating gawing Herodes ang mga propeta sa buhay ho natin. Dalawang mahalagang paalala din ho yun. May mga salbahe, Herodes sa buhay natin. Pero sana hindi din ho tayo naging Herodes sa iba. At sana wag ho nating gawing Herodes ang mga propeta sa buhay ho natin.